Hi mga kababayan, kumusta po kayo? Kumusta po tayong lahat, no? Hindi po ako okay. Kaka-scroll ko sa Facebook page ko. Hanggang sa nakita ko yung post ni Nanay Nids. Which is yun yung kapatid ni Sir Paul, no? Nag-post siya ng picture. At alam nyo ba yung kung anong ikinalulungkot ko? Si Inkar. Grabe, no? Nakita ko yung comment niya. Talagang hindi siya tumitigil, ano? Hindi siya tumitigil. Hindi ko maintindihan, hindi ko mawari kung ano ba talaga yung gusto niyang mangyari ba? For the content lang ba talaga o ano? Kasi kahit content lang, 'di ba? Nakakahiya pa din. Nakakahiya na nagaganon siya sa, 'di ba? Kahit sa ang post na nandoon si Sir Paul, talagang 'di ba? Nandoon siya. Nakakalungkot lang na bakit may taong ganito sa totoo lang. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Kung iisipin, nakakahiya sobra. Hindi ka tumitigil. Pinapatigil ka na ni Sir Paul, di ba? Hindi ka nga daw niya kilala. Ni hindi ka nakakausap. Daddy ka ng daddy. Di ka nahihiya. Diyos ko naman. Ewan. Hindi ko mawari, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung ganyan na pag-iisip mo. Tumigil ka na, oy. Grabe yung ilusyon mo. Daddy, wala namang anak si Sir Paul. Wala namang asawa si Sir Paul. Tumigil ka nga. Natatawa ako na iinis ako sa the way ng mga nagko-comment ka o kahit sa mga post mo eh. Natatawa ako na iinis sa'yo eh. Hay! Tsaka baka akala mo di ko naiisip yung kung anong gusto mong ipahiwatig dyan. Yung mga ganyan-ganyan mo. Alam ko na ginagalit mo si Inday Krishna. Alam ko yan. Sorry ka. Hindi na maapektuhan si Krishna sa'yo. Dahil alam ni Krishna na hindi ka naman talaga kilala ni Sir Paul. At hindi ikaw yung tipong babae na magugustuhan ni Sir Paul. And hindi rin ako yung tipong babae na magugustuhan ni Sir Paul. Malay ba naman natin? Pagdating ng araw, di ba? Malay ba naman natin na si Krishna pala yung magiging asawa niya? Insyaallah. Kaya yung pagka-ilusyonada mo, tumigil ka na. Mahiya ka naman sa sarili mo. Bigyan mo ng kahihiyan yung sarili mo. Babae mong tao eh. Nangaangkin ka ng nangaangkin ka ng tao na hindi mo naman pag-aari. Mahiya ka naman. Parang awa mo na. Nakakahiya. Sa totoo lang. Okay? So, yun lang guys. By the way, nandito talaga ako guys para lang ipaalala ulit na sana naman, no? Be responsible naman tayo sa mga comment natin, no? Lalo na kay Inday Krishna kasi yung tao naghahanap buhay para sa pamilya.
No, wala naman siyang ginawang masama. Sa atin, kung talagang mga solid tayo, o kahit hindi solid, pakiusap. Huwag naman natin i-bash yung tao. Huwag naman natin i-bash si Inday Krishna. Kasi, unang-una, di naman natin siya kilala ng personally. So, huwag natin i-bash. Dahil hindi naman natin siya kilala ng personal talaga. 'Di ba? At kahit kilala pa natin siya sa personal, wala pa rin tayong karapatang husgahan siya. Wala pa rin tayong karapatang saktan yung damdamin niya, no? Lahat na lang binibintang nyo, lahat ng pambabas, below the belt, hindi kayo nahihiya. Hindi ko may lubos maisip kung saan yung nanggagaling yung mga kapal ng mga mukha nyo. Yung tigas ng mga puso nyo ba? Na wala namang ginagawa sa inyo yung tao, binabas nyo ng binabas. No? Hindi kayo napapagod. Hindi kayo napapagod. Hindi kayo nagigelt. Hindi kayo nakakaramdam ng guilty dyan sa mga puso nyo na mga wala kayong, hindi nyo nararamdaman na nakakasakit kayo ng iba. Nakakasakit kayo ng ibang damdamin, no? Si Krishna, naghanap buhay, nagcha-charity, tumutulong sa iba. Samantalang kayong mga baser, wala naman kayong di ba? Instead na i-hate nyo yung tao, instead na siraan nyo, instead na i-bash nyo, sabihan nyo kung ano-ano. Bakit kaya hindi nyo nalang tulungan si Inday Krishna, no? Ba't hindi nalang kayo tumulong sa pagcha-charity niya? Para makatulong naman kayo sa iba, para may pakinabang kayo. Hindi yung puro bash kayo ng bash dyan. Maiksi lang ang buhay. Huwag nating kalimutan magpakabuti. Di ba? Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga galit nyo. Di ba? Wala namang ginagawang masama sa inyo yung tao. Naghahanap buhay para sa pamilya. Nagsisikap para sa pamilya. At take note, hindi lang para sa pamilya, tumutulong na rin siya sa iba. Hindi pa kayo masaya sa ganun? Hindi kayo masaya? Hindi kayo masaya na umuunlad yung tao? Umaangat ang buhay ba? Hindi kayo masaya sa kapwa nyo? Pag inggit kayo, bumikit kayo. No? Sa mga video niya, huwag kayo manood. Kung ayaw nyo siya, huwag kayo manood. Hindi yung manood kayo, pero puro kayo ng pambabash. Manood kayo para may maibash kayo, may masabi kayo sa kanya. Hindi kayo napapagod. Nakakapagod yun, ha? Nakakapagod yun. Walang mawawala sa iyo kung magpakabuti ka. Mas maraming mawawala sa iyo kung patuloy kang magiging masama. Patuloy kang nagsasabi ng hindi maganda sa kapwa. Palagi ko nga sinasabi, maiksi lang ang buhay sa mundo. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. So, habang nabubuhay sa mundong ito, piliin natin maging mabuti sa kapwa. Piliin natin maging mabuti kay Inday Krishna kasi wala namang ginagawang masama sa inyo, no? Wala namang ginagawang masama. No? So, sana naintindihan nyo. Naririndi na kasi ako Naririndi ako sa mga napapanood ko. Nakikita ko mga comment nyo. Grabe. Sobra na kayo. Sobra na talaga. Hindi na kayo naawa sa tao. Tinanggap niya lahat ng mga bash nyo. Tinanggap niya lahat. Hindi kayo nahihiya. Alam nyo, nakikita ko yung mga comment nyo, tapos tinitingnan ko yung mga profile nyo. Naturingan pa kayong mga matatanda na. Pero yung mga utak nyo, mga utak dilis. Mga utak dilis. Talaga. Sa totoo lang, mga utak dilis kayo.
Naturingan kayong may mga edad na may mga matanda na kayo. Pero yung mga utak nyo, utak dilis pa din. 'Di ba? So please, tilan nyo si Inday Krishna. Tumigil na kayo sa mga pambabash nyo, sa pagkukumpara nyo sa ibang tao. Please lang. Ikaw pala ka ha. Nakakigigil. Nanggigigil ako, isa ka din eh. Sobra-sobra ka din pag nag-komento about kay Krishna. Akala mo kung sino ka nang magaling. Kung magsalita ka, akala mo napaka-perfect mo ng tao, no? Tigilan mo si Inday Krishna. So yun lang guys ha. Pasensya na kayo sa mga sinasabi ko. Talagang galit ako. Galit ako sa mga nakikita ko. Hindi deserve ni Inday Krishna yung ganitong mga pambabas. Hindi deserve niya. Hindi niya deserve yung mga ganitong sinasabi niyo. Sobra na kayo. So yun lang guys. Muli kung sana please lang. And syempre salamat sa mga lahat ng nag-subscribe sa akin, sa mga nag-like, sa mga nag-comment. Pasensya na ko yung lahat kung hindi ko kayo marireplyan lahat ha, kasi alam nyo na, busy din yung katulong dito sa ibang bansa. Kung sa baga, wala din, hindi, kung sa baga, sobrang busy, nakakalimutan na rin ang cellphone hawakan. Unang-una kasi bawal din talaga mag-cellphone dito. So, talaga yung cellphone kung saan nakalapag, nandoon lang. So, siguro ang pahinga lang ng mga katulong dito, ang kumain lang siguro o mag-CR. Ganun lang yung pahinga. Kaya, pasensya na kayo kung hindi ko kayo nare-replyan. Salamat sa inyong suporta. God bless us all po. Bye-bye. Thank you for watching po guys. Thank you po.